Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday at mukhang profit taking day pa rin no, sa mga big caps natin. So medyo marami pa rin tayo nakita na bumagsak ng mga big caps na stocks natin. Pero yung mga pag-uusapan natin dito, mga penny stocks karamihan dito. Maliban kay SEC kasi magaan na, di ba, katapusan na. So September to October, inaabangan natin sa kanya yung mga dividends na ibibigay naman niya. So mamaya silipin natin yung price action. So yung index natin, verde naman siya, 0.09% pero parang ayaw marangkada. So 6897.54 and first time nakita natin na meron tayong net foreign sale 306.25 million. Pero parang ang binibenta naman dito na nakita natin si SM. So dalawang araw nang malakas yung yung drop ng price action po nitong si SM natin. Bakit kaya umaalis sila kay SM? Pero si SMPH, alam ko nagberde siya at saka yung mga properties natin for today is maganda po yung kanilang galawan. So kagabi naman, yung US market, medyo sideways lang siya eh. Pero yung futures na pinapakita niya ngayon, berde siya. So nakita natin global markets, medyo okay naman siya for today. So yun nga lang, hindi tayo nakarangkada kasi naunahan tayo ng buhos kahapon. Diba kahapon kasi malakas yung drop ng index naman natin na yan. So nandun naman siya sa slightly below ng MA9, yung pinaka-main na index po natin. Okay? So bisitahin na lang po natin kung anong meron dito sa mga trending stocks natin. So nanguna si Plus. So medyo batak na yata kasi masyado. Ang laki din ng drop niya, no? Negative 4.05%. So mag-iipon ulit ng lakas itong si Plus kasi meron siyang laki 222.56 million net foreign buy. So meron pa kaya? Parang may tulak pa tong si si Plus. So next week natin bisitahin ulit kung ano yung gagalaw nitong si Plus. Most likely magte-trending to kasi meron siyang malakas na net foreign buy. Ayan, so tingnan natin kung pahinga lang yung ginalaw ng kanyang pinaka price action naman. Okay? So yan po yung pinakauna. Tapos si DHI hindi natin napansin. 30% na yata yung ginalaw neto from the last 2 days. So kanina nag-up lang siya nag-up siya mataas 14.17% yung ginalaw niya. So medyo maganda yung ginalaw nitong si DHI. So hindi natin masyadong makita kasi tatakpan ng mga letter E, di ba, yung mga earnings report. So anyway, congrats na lang po kung medyo nakasakay ka, malakas yung galaw. Meron siyang 331K na net foreign sale sa market. Okay, and then Apollo, sama na natin siya kasi top 2 na dito sa trending stocks. Kapon hindi ko siya sinama, nag-trending din siya kasi wala naman pabagsak yung price. So, pabagsak pa rin. Ayan, so nag-uukay pa rin si Apollo natin. Drop siya ngayon ng 8%. So, medyo malakas yung drop niya. Pero meron siya kahit papano 1.79 million net foreign buy. So, siguro nag-aabang lang to ng bounce by next week na trading natin. Okay? So, tapos next, si Oldie. Ayan. So, maganda yung setup nito last week eh. So, hindi lang siguro natin napansin kasi ang daming mga pumitik, di ba? Sina Spin Easy, sino pa ba? Sina Plus, di ba? Nagpapatuloy pa rin sila last time. Pero ngayon, medyo bumelo na siya, naka-breakout siya. And then, nag-up siya ng 5.44%. So, meron siyang 73.69K net foreign buy dito sa markets natin. Tapos, itong si Keeper, okay, so nag-up siya, no? O, breakout din yata to, 2.11% itong si Keeper natin. So, meron siyang 838K na net foreign sell, pero maganda yung tulak ng price action niya. Okay. Tapos si SEC, yun nga, pinag-usapan natin. So, meron siyang gain na 1.65%. At saka meron siyang ilan ba to? 19 ba to o 9? Nagkamali yata ako ng tingin. 9.8 o 19.8 million na net foreign buy. So mamaya, sisilipin din natin yung galaw niya kasi siya yung maging bida natin. Dalawa sila, DMC at saka SEC, di ba? Mataas magbigay ng dividends po natin. Okay? So guys, as usual, yung mga bago sa channel natin, pakibasa lang po yung ating disclaimer. So sabi nga natin, yung ating review is for education purposes lang po ito So huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mo bilhin. Pag-aralan mo po na maigi para hindi ka magkamali o kung magkamali man, at least meron kang sariling decision doon sa stocks na binili mo. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual po.
subscribe lang po kayo kung bago lang kayo or kung gusto nyo, kung matagal na kayo nakasubscribe, ayan. Kung gusto nyo mag-support or gusto nyo sumali sa trading group, alam niyo yung mga stocks na binibili natin, mini-monitor, pwede kang mag-join dito sa membership natin. Ayan, meron po yan. Ayan. Meron tayong mga example ng mga members natin dito. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po and check mo na lang po yung ating daily trending stocks review, mga company reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators. So weekends na naman aral na naman tayo ng mga chartings natin. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market study. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Flower Trader. Crypto ko to. So, meron tayo isang vlog dito. Sabi natin is pa-follow up natin yung video na yan. So, gawan natin over the weekends. Medyo busy lang. Pero, ayan. So, si crypto medyo naglalaro lang siya, no? 59 to 60K si, si Bitcoin natin. Ayan. Okay. So, anyway, okay. Okay naman, di ba? Okay naman si Bitcoin kahit pa paano. Silipin ulit natin mamaya. And then, follow po ako dito sa social media, dito sa ating Facebook account or dito sa pinaka-Facebook page para updated ka sa mga posts or dito sa Bodega Peak na website natin sa local market reviews, US stocks and then cryptos. Medyo kulang nga lang sa update. Ayan. So ngayon, tingin tayo dito sa summary. Dito muna tayo sa pinaka-summary kasi maaga nagbigay si Philippine Stock Exchange. So, ayun nga, first time nagkaroon tayo ng net foreign sell. Mukhang magpipressure yung, yung market natin. So, dahil kay SM yan, alam ko eh. So, kaya yung pinakamalaking drop natin dito, ayan isa si Holding Firms. Nag-drop siya ng negative 0.9% or kasama din si Services, sino kaya ito? Negative 0.92%. Pero yung mga alaga natin na properties, SMPH, at saka si Ali, sila yung umakyat. So, nag-up siya ng 1.89%. Ayan, nakuha sa tiyaga si Ayalan lang natin. So, 306 million in foreign sell. So, recap is 6,897.54. So, medyo matigas nga si 7K level. Gain naman siya, kaya lang lit lang naman. 0.09%. Ayan. So, yung summary ng index, eto na, maaga dito sa listahan. So, nanguna pala si hindi natin napansin. Nanguna si Wilcon. So, nag-up siya ng 4.4%. Laki pala ng breakout yata to si si Wilcon natin. Tapos si SMPH yan, laki pala ng bounce niya. 3 points sa closing yata to. 3.17% San Miguel, ayan, di natin napapansin. Nag-up siya ng 3%. Metrobank bumawi, 2.8. Meralco, 2.61. Tapos si AGI, ayan, buhay 2.85. And then si Bloom. At saka yung GGS, yung mga naghuhukay na stocks. May comeback din ng konti si si Converge natin. Okay? So yung mga losers natin, ayan, si Nickel, binawian kaagad. 2.3% si SM, yan yung humila. 2.1 si URC, hindi pa tapos, 1.99% and Globe, 1.7% naman. Okay? So yan po yung mga biggest winners, mga blue chips, mga index natin. Okay? Foreign funds sold, East West Security Bank, DHI, FGen, FPH, MI, Fruitkeeper, Megawide, EC, Aboites, CREEP, FLI, MEG, at saka si ICT at MAC. Foreign funds bought ito yung mga binili. BDO, BPI, Metrobank, SLF, ASEN, AP, MER, Manila Water, CNPF, DNL, GSMI, CHP, AGI, DMC, Ali, A-REITs, Globe, at saka si TEL. Manila Water, so nag-up siya. Has kept system losses below 15%. Globe maintains MCI ESG rating. Tapos TEL, PLDT's Vitro, TAPS, Siena to enhance Santa Rosa data center network infrastructure. Okay. Tapos share buyback ulit Costco, Robinsons Retail. Alam ko umakyat si Costco at saka si Robinsons. Maganda rin yung mga setup nila. So Meralco, okay, meron siyang agreement dito. Rate cut, fuels market surge with 7 billion na pala. 7 billion na pala yung pumasok simula na magkaroon ng rate cuts dito po sa market natin. Yan, hindi natin napapansin. So 7.36 billion. 300 million yung lumabas. So ayan, yan yung bibilangin natin para sa mga reviews natin. So meron siyang 7 billion total na pumasok. Ang dami, no?
So, another rate cut siguro makakatulong pa sa market natin. SM Prime, ayan, ito siguro, catalyst. Is in talks with potential joint venture partners for development of 360 hectares of land that it expects to finish reclaiming in the next 3 years. So, ito yata yung mga Bay Reclamation Project ni SMPH. So, Japan Casino plans withdrawn by Bloom. Okay, tapos siguro kung gusto nila yun, no? Pero matagal na tong balita na to. Gainers natin kanina, ito mga stocks na to. Converge plans to open, ito siguro catalyst din yung Converge. Ayan. So kaya siguro siya umakyat last time. So yan yung lumalabas sa kanya na mga news. So Converge, rather kalalabas pa lang na news. Plans to open 2 data centers in Pampanga and Caloocan. Ayan. So meron siyang nilagay na bagong project. So mag-i-expand yan kasi mga data center. Meralco, subsidiaries, FGen, ang dami niya dito, and Philinvest have expressed interest in competing for Meralco's 400 megawatt power supply contracts. Petron, preferred shares yan. Okay. Kala ko may bago tayong FOO na stock. Wala pala. Mga preferred shares. Petron, okay na yan. SEC, first half earnings fell 34%. Converge is set to open 2 more data centers. So ito yung nakikita ko kagabi. Pero parang bakit maganda yung lumalabas na futures? Kasi nag-rise yung yung okay, bumaba siya. So estimate 232 pero 231 yung lumabas pala sa kanya. Okay. So good news pala, kaya pala medyo maganda yung galaw sa US market natin, no? US Q2 core PCE prices rise 2.8 pero 2.9 yung estimate. So bumababa yung mga inflation nila. Maganda. Okay, so nagtambal siya ng Nvidia kahapon, no? So nag-drop siya. Okay. But okay dito? Okay ba yung US market kagabi? Parang mix eh. Parang hindi ito yung yung closing ng US market natin. Okay, so mamaya silipin natin kung ano nangyari diyan sa US market. And then patalastas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. So sali lang po kayo dito. Open po siya anytime. So kung gusto yung guide sa trading po sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa community po natin. Okay? So open po yan anytime naman. Ayan. So, tingin tayo dito sa PSE market. So, wala. Nauntog talaga tayo sa 7,000 and siguro kasi may mga nakikita tayo na maliit na net foreign sale. Baka may retest tayo next week dito sa 6,800 level. So, kung meron man, healthy lang naman yan. Healthy pullback kasi 7 billion pa naman yung pumasok sa markets natin. So, kung walang umakyat sa mga binila nila, baka mag-pull out din yung iba. So, okay na ako dito, 6 to 8 kung mag-drop siya and then at least kung mag-bounce siya din maganda. May arangkada pa ulit yung mga stocks natin. So okay pa naman, medyo pabalik ko yung RSI kasi drop tayo from the last 3 days pero okay pa naman yung direction niya. Ganun din, uptrend pa rin naman yung direction kahit pa paano nung ating pinaka-MACD formation. So yun nga lang 306 million net foreign set. Okay? So nakita natin yung mga major na stocks natin. So hanapin na lang natin ngayon yung mga winners. DHI, siya pala pinaka-winner. So congrats. Nakita mo ba to? So laki ng last 2 days, no? Walang-wala yung yung mga blue chips natin, no? 47%. Grabe pala yung inakyat nitong si DHI. Ba't ba hindi natin nahuli itong mga to? Ayan, so syempre, 'di ba? Kasi mga penny stocks 'to eh. So anyway, congrats na lang po ako meron kayo. Parang yung galawan nung isa pa nating stocks eh. Sino pa ba yung last time? Na-open din siya. 14.17%. Congrats. Okay, mamaya. Mamaya aralin natin yan. Nasa top trending natin. Tapos si Oldie, ayan, nag-breakout na siya. 5.4%. Ganda ng preparasyon ni Oldie. Oh. Hindi siya dito. Oh. Hindi siya nag-breakdown dito, no? Marami siyang mga pullback pero dumiretso na rin. So congrats kung meron ka niyan. Wilcon 4%. So basahin ko na lang yung mga may volume. IDC 3.7%, si Manila Water 3.23%, breakout din pala. Oh. Tapos si Mark, ayan, si Mark Ventures, ayan, finally 3%.
Marami din palang umakyat ngayon, no? Si Robinsons so, Retail Holdings. Ganda rin yung setup nito eh. Metrobank, 2.8%. Okay? So, yun yung mga gumalaw. DNL, ano ba nangyari dito? Ang tagal natin yung pag-usapan to eh. Ba, meron na rin siyang konting, ano, may konting breakout na rin pala. Okay, so, nung umpisang gumalaw yung mga, ano, hindi natin napapansin ng mga stocks last time, di ba? Okay? So, next. Yung mga losers, sino ba? MRC, nako, nawala na yung volume nito. So, ano ba lesson natin dito? Negative 9%, lesson na lang. So, hindi naman natin maiwasan yung mga ganyan eh. Maipit tayo sa mga ganito. Lesson learned is break sa support. Ayan. Tapos, biglang natunaw yung ano eh, bumababa and then nawawala yung meron siyang papitik-pitik na volume pero pababa yung total ano volume niya. Ayan. So, hype lang pala yung ano yung halos 100% na galaw nitong si MRC. Okay? So anyway, ganyan talaga mga penny stocks. Apollo, so ito yung pag-usapan natin, pababa pa rin, no? Okay, meron dito. 7.4 million yung ano, trade value niya. So marami nagbenta. RCI, naku, another drop si RCI natin ha. 6.64, medyo malalakas yung drop ng mga small caps ha. Si Plus, ayan, so drop na rin siya, 4.05. ABS, halos maputol na rin yung support, 3.29%. Tapos sino pa? Nickel, ayan. So, tinik profits ka agad yung ano niya, yung gains niya from the last 2 days. Okay? So, yun. Yung mga winners at saka losers po ng market. So, okay lang siguro. Baka mag-sideways nga lang siya. Kasi nahirapan sa 7,000 eh, si index natin. So, okay. Okay pa rin naman yan. Kahit pa paano. Okay? So, punta tayo dito sa global markets. Refresh ko lang ng konti para makita natin yung galawan. Okay. So, based dito sa futures, tapon muna. Mix tayo kahapon, no? So, may mapula, merong berde. Pero ngayon, pinapakita niya dito sa futures, dito sa bandang kanan. So makita mo dito, up si S&P 0.4, Dow Futures 0.21, and then Nasdaq 0.71%. Okay? Tapos sa European markets, pangalawang araw na itong nakita natin na nagbeberde dito. Tapos sa Asian markets, hindi natin makita yung chart saglit. Lagyan natin yan. Ayan. So Asian markets is sana si Hong Kong, Japan, Hong Kong, India, saan ba tayo ito? Hong Kong. So 1%. Ayan. So verde lahat din. No? Ayan, verde pala lahat. Oh. So medyo tayo pala yung kulelat dito sa global markets natin. So maganda yung nakikita. So dito kaya sa crypto. Si crypto medyo pullback pa rin siya. So 59K. Kapon nag 60K na to eh. 59K lang siya. Tapos Ethereum 2.5. BNB balik ulit sa 539. PRX okay siya pero the rest mapula. Ayan, marami mapula dito sa bandang cryptos po natin. Okay, so okay, tingnan natin mamaya o bukas kasi mabilis naman magbago dito sa galawan sa cryptos. At least nasa 50 to 60K level pa rin naman. Okay? So, ayan, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So, unahin natin si Plus. Napagod na yata si Plus natin. So, ako in-expect ko maganda makita meron siyang doji dito sa MA9. Kasi may volume naman siya 222 million no? Net foreign buy. So malakas nga lang yung drop 4.05%. So baka meron pa tayong retest dito sa 21.4 laki ng volume So hopefully another flag and then breakout na galawan. So anyway, lagay ko na lang resistance pa rin to 24.57. So pullback pero bullish pa rin naman yung pinaka overall picture. So nasa sa'yo na lang kung medyo malaki yung gains mo, di ba? Kasi ang laki naman na bagger na tong si plus natin. Pero siguro dito na lang mag-aabang yung mga So watch out na lang po tayo, yung mga may hawak pa dito sa support na 21.4 no. Pinaka main na support natin. So ganyan na lang muna tingin natin kay Plus, medyo bearish muna tayo sa kanya. Next po natin si DHI, medyo sagad na siguro din tong siya.
DHI natin kasi naka 40% na nga po siya, di ba? In just 50%. In just 2 days na galawan at saka nandito naman, nandito yung pinaka main na resistance. So parang nag-fill the gap siya, no? Ano nga ba tong history na ito? August 20. Ano kayo nangyari dito kay Dominion? Hindi ko tanda yung ano pinaka-history natin. So anyway, based na lang sa technical, so currently is nasa resistance pero sobrang sobrang bullish nitong si Dominion Holdings natin. Hindi kaya yata ng technicals to. Tignan na lang natin sa 5-minute chart kasi walang trend eh. Kumbaga parabolic yung galaw niya. So sinundan niya lang yung ano ba yan? August 30, no? So around dito. Sinundan niya lang yung moving average. So sumakay lang siya dito sa moving average and then nagkaroon na lang siya ng pullback second half mga 1:30 PM to. Meron siyang malaking drop dito. So anyway, check mo lang po yung risk mo kung papasukin mo itong mga ganito. Kasi nga medyo malakas yung sipa, di ba? Mataas yung possible gain, mataas din yung possible loss kasi mataas yung pinaka-volatility niya. So pwede mong gawing guide na lang sige, task ko dito sa 3 pesos pala. Sinagad pala niya, 3 pesos. And then, 2.36 yung pinaka support. Ano ba pwede natin gawin dito? Wala eh. Wala tayong makitang ibang technicalities eh. So more on sentiment siguro. No? Kasi ang tagal na ang tagal na nakulong and then siguro nakalabas na yung karamihan dito. Na-shake out na yung iba. Madali na itulak yung price. So malaki din yung volume niya. Nasa 12.18 million. No? So laki no? 14.17%. So akala mo ba naman umakit pa siya after nung run up natin sa kanya kahapon na halos 30% yung kanyang ginalaw naman. Okay? Bawing-bawi ka na sa PSE niyan pag nasakyan mo tong si Dominion Holdings natin. Hanap ulit tayo ng mga ganitong stocks over the weekends naman. Okay? So watch mode na lang ako dito kay Dominion Holdings. Next, Apollo. So wala din ako makitang parang hindi ko maintindihan din yung disclosure, yung nakita kong balita dito kay Apollo tungkol sa mga barko. Barko pa rin naman pero with regard sa business, wala naman siyang sinasabi. So, parabolic din yung parang pre-fall siya, no? Tingnan mo yung RSI niya, 14 na lang. So, wala pa rin gustong, meron siya kanina. May konting salo siya, no? Kasi may 1 million na net foreign buy. Pero malakas pa rin yung drop. So, parang hindi pa rin naman to yung bottom. So, anyway, temporary bottom to, ilalagay natin 0.0062. Ang daming zero nitong si Apollo natin. So, kailan kaya to babawi? Wala tayong balita sa Kung may balita kayo ilagay niyo lang po diyan sa sa comment section dito sa MB Siphon 1 tsaka MB Siphon 2. Wala tayong balitaan eh. So anyway, ito na lang yung mga nakikita natin. Support na lang po muna ha. So hindi mo na ako maglalagay na resistance kasi hindi pa natin kita yung yung bottom ni Apollo natin. Earnings na lang. Okay, so lugi pa rin siya, 9 million. First quarter, 8 million. So lugi pa rin yung company natin kaya siguro halos mag-zero na yung yung price niya. So ayoko mga ganito. Nakakatakot i-trade to mga ganito eh. So hindi mo alam kung magkakaroon ng volume or hindi. May volume siya, 7 million, pero kita mo naman, selling volume naman yung galawan niya. So careful na lang po. Malakas yung pitik niya kasi isang pitik lang na ito, mga ganyan 10% eh. Ayan o. So ang tanong, may bibili ba? So yun lang. Okay, so watch mode na lang po natin. Malay mo, may magtulak, di ba? For na lang, trading experience si Apollo siguro. Pero very bad nga, no? Pangit kasi ng sentiment ng mababa, walang earnings eh. Tapos walang follow-up doon sa yung lagi nilang binabalita. May mga picture pa ng NB Siphon 1 sa MB Siphon 2 last time. Okay, so anyway, ayan. So kasama sa risk, kaya due diligence na lang po kung ano yung stocks yung bibili natin. Next, si Aldi. Okay, nag-breakout siya. Maganda yung Conso. Support natin to medyo malalim. 0.1450 and on the way sa recovery. Maganda na ba yung niya? Okay, may income naman na siya, no? Ayan, halos 100 million na yung mga income niya. Last time is
losing yung ano niya. Kumikita pa rin naman siya last time, kaya lang mas mababa. Ayun, okay na, halos consistent. 80 million lagi yung ano eh, yung earnings niya. Okay, so finally nag-breakout, very good. Kasi matagal na siyang ano, matagal siyang ano pa February 2023 pa nung ano, naka-breakout sa MA 100 and then ngayon, first time niya nagkaroon ng breakout. So very good. Parabolic din yata tong si ano oldie natin. Okay, so anyway, ito yung next na resistance. 0.1612. Ayan, congrats kung may nakabili sa grupo namin kasi kasama to sa ano sa stock picks namin. Eh, di ba sabi ko sa inyo doon sa Patreon, may mga listahan tayo doon. So kasama to si ano si Oldie. Ayan. So hopefully hindi na siya masyado bumagsak. 5.44% parang galawang SPNC, di ba? 5.44%, 73.69K net foreign buy. So sa akin lang naman, um, nakita ko din to last time kasi may ano siya, may volume siya dito. At saka nung medyo nanghihina siya, lumalaban pa rin siya o nag-stay pa rin siya ng ano, MA9. Okay? So next time, ganun na lang yung mga papansinin natin sa mga stocks natin. Ngayon, nag-overbought na yung pinaka price action. Okay? So yun lang muna. Nakita natin kay Oldie. Wala din ako nabasa na balita. So another winner, Keeper. Kaya lang mataas na rin to eh. Overbought na rin yata. Ayan. So overbought na rin siya. RSI 82. Ayan. So very good. Ito maganda, no? Nag-breakout pala to. Kaya pala dumidiretso si ano. Panalo yung ano adjustment ba to? Okay, nag-adjust siya last time eh. Nagkaroon siya malaking gap dito. Ano ba yung gap na yan? Hindi natin makita eh. Lalim oh. So nag-adjust siya ng price. Last time, hindi ko naman rin matandaan yung kwento niya. Pero maganda pala siya oh. Breakout pala dito sa ano hindi natin napapansin no. Breakout pala siya dito sa 1.85 and then tagal din niya since May, June, July, August. So matagal din palang nag-trend yung galawan nitong si ano. Ayan, kamali tayo ng pindot. Balik tayo dito. And kasi may ano siya trading channel eh. Tingnan natin. Ayan, so sakto. Sakto. Yan yata. Ayan, kung hindi na siya maka-breakout yan, yung pinaka-peak niya sa current price. So 2 pesos na lang pinaka-main na resistance. Kasi wala eh. Wala dito. May gap siyang malaki dito. O di yung trend channel na lang. Gamitin natin na reference. So maganda mag-breakout pa rin siya. Pag nag-breakout siya, 52 weeks high, ayun, 52 weeks high. So, very good. Yan. Kaya lang overbought na. Ayan. So, medyo malapit na rin siguro to. Si keeper natin. 2.11%, 838K. Net foreign buy. And lastly, si SEC. So, isa lang yung kwento natin dito kay SEC at saka kay DMC dividendo. Ayan. So, last year, anong araw? April to at saka ito, October 20. So, September na, di ba? September. Isang buwan na lang. So, marami nag-aabang ulit. So, 10% pa ulit kasi lagi naman 10% yung binibigay niya. Ayan. So, kaya siguro umarangkada yung price action niya. So, tignan mo nga naman tignan natin ilang letter D na tayo dito. Regular to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di ba? So, ang daming 70% na yung binigay sa investor dito lang sa time frame na to nitong si SCC natin. Tapos, pagdating sa technicals, okay din siya, no? Hindi rin naman bumagsak yung price action niya. So, tiyaga lang talaga dito kay SCC kasi parang sideways lang siya pero panalo naman yung dividends niya. Laki 20% sa isang taon, di ba? Talon-talo si MP2. Ayan, syempre may risk kasi gumagalaw yung price action natin. Okay? So anyway, okay. So yun lang yung nakita kong catalyst. So siguro bago dumating yung price na yon, yung date kung meron man siya is abot tayo dito sa 35. So ito na lang yung pinaka-trading trading natin channel. Ayan. So meron tayong malaking ascending triangle. Yan lang nakita ko. So wala naman ng iba bukod sa parang wedge yung formation ng price action niya. So maganda mag-breakout siya dito, no? Kaya lang nahirapan siya kasi kapag halos pa breakout na siya, saka nag-announce ng dividendo. So kaya hindi siya maka-breakout dito sa 36 pesos. So anyway, abangan natin yan October. 1.65% and meron siya 19.8 million net foreign buy. Ilang araw na rin na gumagalaw yung price action itong si
SEC natin. Okay, so yun lang muna. So, okay, hindi maganda yung galaw ng mga blue chips pero kahit papaano, meron naman mga gumalaw na stocks at nandito pa rin naman tayo sa 6-8. Lapit lang mag-breakout sa 7,000 levels naman. Hopefully maganda yung close na US para maapektuhan yung markets natin by next week. Kasi tayo lang naiwan 0.09 lang yung ginalaw natin, yung Asian markets. Ang tataas ng ginalaw po nila. Okay, so yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group guys, check na lang yan. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and crypto. Yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.